Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa higayon ining adlaw Sabado nga kita makapadayon sa ato nga buluhaton og niini nga semana karon gipasalamatan nato ang Dios tungod kay siya naghatag kanato og oportunidad sa pagpamalandong sa iyang pulong. Magapangamuyo na kita sa pagsugod sa atong buluhaton. Kanimo gamahanan og dalaygon nga Dios, nagapasalamat ug nagakalipay kami sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa imong gihimo sa among kinabuhi, Ginoo. Makanunayon ikaw nga naghatag ka namong tsansa, makapadayon kami o Dios sa pagkinabuhi nining kalibutan, and padayon makapangalagad kanimo. Hinaot pa o Dios nga imong pulong, padayon magapakig istorya sa matag usa nagapaminaw karon mga kaanak kanimo o bisan pa man ang tanan ng mga katawhan nga maabot niini nga mao nga pagpamalandong. Panalangin ni o Dios ang tibok buluhaton, gikan kini magsugod hangtod matapos kini na walay mga interruptions, Ginoo. This I pray in Jesus' name. Amen. Padayon kita sa pagpamalandong dinhi sa libro sa Roma, no? O ganiya kita sa chapter 3 verses 9 down to verse 20 ang ato ang coverage sa pagpamalandong. O kung imong tan-aw ni gala, mao kini siya ang solido nga paglantaw, paghatag ni Apostol Pablo o pagtulun-an kung papaano niya gihatag ang alig-on kaing mga argumento aron nga ang tao makaamgo sa iyang kahimtangan at tubangan sa Dios. Regardless kung unsa ka nga rasa, unsa imong nga race, unsa ang imong status kinabuhi, maadunahan, madato, or mapobre, or maordinaryo nga mga tao. Kitang tanan pareho o kahimtangan in the sight of God. Kung sa mathematics pa, pareho ta og common denominator. No? We have common denominator, and that is sinner. No? All of us are sinners in the sight of God. Now, dinhi atong matun-an og atong masabtan nga si Apostol Pablo nagpresent siya niini nga porsyon sa balaang kasulatan para kanatong tanan sa tanang tawo niining kalibutan nga mo-admit nga siya makasasala diha sa atubangan sa Ginoo. All must admit being sinful before God. Walay gipili, walay exemption. Ang atong kahimtangan in the sight of God is sinful. Tanan kita, makasasala kitang tanan. O kana nga pagka makasasala, nag-start pa gikan nga kay Adan o kang iba o hangtod sa katapusang tao o bata nga mahimugso ning kalibutan. Ang ato nga kahimtangan under kita sa judgment sa Ginoo o sa iyang pulong nga nagsulti that all must admit being sinful before God. Ang tao lamang nga nakasabot sa iyang balaang pulong ang muamin o muangkon ni ini nga maong kamatuoran. No? Mao kana siya, all must admit being sinful before God. Kabalo kay gala, kung imong tan-awon, kung walay tao nga mo admit sa iyang pagkamakasala at tubangan sa Dios, walay kaluwasan nga maangkon ni bisan kinsa. Tungod nganuman, tungod kay ang kaluwasan nga gi-offer sa Dios maangkon lamang sa usa ka tawo nga tinuuray, nagpaubos sa iyang kaugalingon, naging humble in the sight of God o ni admit
sa iyahang pagka-helpless tubangan sa Ginoo, and that's the time nga siya matabangan sa Ginoo. Okay? So walay matabangan sa Ginoo unless nga wala siya nagpaubos, di siya mo amin sa iyang kahimtangan. Og ato nga makita igala nga ang pulong sa Ginoo is kanang lig-on o klarong gyud nga nagasulti ingon sa verse 9. What then? Are we better than they? No, in no wise. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Klaro kayo in verse 9. No? So, Hudiyo or dili Hudiyo, they are all under sin. Now, klaro nga gisulti ni Apostol Pablo nga ang tao dubangan sa Ginoo na ilalom under sa judgment sa Ginoo. In verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So klaro kay higala, giklaro word for word gisulti ni Apostol Pablo nga ang kahimtangan nato at tubangan sa Dios kitang tanan na ilalom sa pagkahinukman. Tungod kay ingon siya, walay taong matarong og ang tanan ana ilalom sa sala. Ang dili lang mo angkon inhigala kadtong mga tao nga wala nakasabot sa iyang balaang pulong. Ingon sa verse 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Okay? So makita nimo ang word din hi akong gi-highlight. Ingon siya, that every mouth may be stopped. Ambot pasabot nga wala nay dapat ikapamalipad. Wala nay dapat nga argumento na paghimuon sa tao to prove nga dili siya makasasala in the sight of God, because gi-conclude sa pulong sa Ginoo that nobody is righteous but all are sinners according sa pulong sa Ginoo. Si Apostol Pablo nag-state siya dinhi. Paul stated that all are sinners and there's no need of arguments. No need to argue. Niining at truth. Unsa may dapat himuon sa tao kung gusto siyang matabangan sa Dios, gusto siyang maka-avail sa pribilehiyo nga gihimo ni Kristo para sa human being, all must admit that being sinful before God. Now, nga naman, why we must admit being sinful before God? Unang rason, it is because all are proven sinful in character. Tanan na pamatud-an even long before ipamatud-an na nga makasasala gyud sa iyang kinaiyahan. O kani gisulti niya sa verse number 10, nagingon siya, as it is written, there is none righteous, no, not one. Bisang usa, way mapili, way mahagpat, na? Kung sa ato pang pinulungan, wa gyoy mahagpat, tanan kita makaluluoy at ubangan sa Ginoo, helpless, hopeless in the sight of God. In verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. So klaro kaayong gisulti dinhi. Now kung imong tan-awon higala, clear kaayo ang pulong sa Ginoo nagasulti mitong dinhi. In verse number 12, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no, not one. Bisang usa, wala gyud, way mapili. Pariho ang tanan ning simang sa iyang sariling dalan, ning supak sa kabubuton sa Ginoo. Ato makita dinhi sa gisulti pahayag ni Apostol Pablo that sin has affected human intellect, human emotions, or human will. Of course, nahimo kitang human being, it's because
nakaposes kita ni ining tulo ka mga characteristics. We have an intellect, emotions, and will. That's why mauning nakaiba sa atoa sa mga hayop. No? Kita gitagaan sa Dios og intellect, tagaan kitag emotions, gitagaan kitag will. Of course, naay ginatawag og God's will, naapoy ginatawag og man's will. Atuang kabubuton. Pero gusto sa Dios nga suppose ang tao mo-obey sa kabubuton sa Ginoo. Apan ang tao gumikan kay naaman siya sariling pagbulutan, makahimo siya sa pag-design para sa iyang sarili, no? Wa man taghimo sa Ginoong robot. Now, the problem with people is not just that they commit sins. Their problem is that they are enslaved to sin. This is the biggest problem sa human being as of this time, or even from the time ni the time ni Adam. Sa dihang nakasala si Adan o si Eva, nahimo silang slave sa sala. And dili na to madinay nga mao kana ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So matag usa nagapos sa sala. Lahi-lahi lang ta og mga practices, pero kitang tanan apektado ni ini. Now, in fact, ang Bible, ang tibok Bible from the Old Testament down to the New Testament, makita na to'y gala na ay mga prueba, biblical proof of our sinfulness or man's sinfulness. Una, ito makita, mga sample, all are subject to failure or failures, no? Tanan subject kitang mapalpak yun. But pasabot, ang kanang kapalpakan, nagpahayag nga siya dili perfect. Kulang siya in the sight of God. In fact, din is Proverbs chapter 20 verse 9 and Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Mao kini atong mabasa. Who can say, I have made my heart clean. I am pure from my sin. Ingon din ang writer. Kinsa ba ang makaingon nga gilimpyuhan ko na akong kasing-kasing og putli ako. Wala ako'y kasalanan. Who can say that? Wala. But pasabot. So, ang writer, nagsulti siya. Usa ka rhetorical question that always ang answer mo ingon yun, none. Wala. Another verse, ingon sa Ecclesiastes chapter 7 verse number 20. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Klaro ka yung gisulti, no? Walay tao ani-ani ining kalibutan nga kanunay nagabuhat og maayo ug di gyud masayop. But pasabot, tanan subject nga makakomit og failure, kapalpakan sa kinabuhi. Ikaduha, no one sought God. Walay usang nangita sa Dios. So, daghan madunggan nimo mga testimonya. Salamat kay nakaplagan ako ang Dios sa akong kinabuhi. No, that is wrong. It is God nga nangita sa tao, dili ang tao nangita ang Dios. Very clear. Makita na to dili lang diha sa Luke chapter 19 verse 10, but even in Genesis. Right after nakasala si Eva o si Adan, ato makita it was God nga nagpangita sa ilaha. It was God nga nag-initiate nga makalapit ang tao kaniya. Dili na ang tao nangita sa Dios. In fact, ingon sa Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Very clear. Ang Dios mismo ang naghatag, naghimog initiative aron nga ang tao iyang makaplagan, aron ang tao makapalapit diha kaniya. Not only that, forsaken the right way. Tanang tao ning biya sa tama nga dalan, ming rebilde, ming supak sa kabubuton sa Dios. Diha sa Isaiah chapter 53 verse number 6, ang usa ka prophecy panagna concerning sa pag-abot sa Mesiyas o sa iyang mahitabo sa Mesiyas para kanato. Ingon dinhi, all will like sheep have gone astray.
We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Klaro kayo, kitang tanan gipakasama sa usa ka karnero nga ning nasa laag, nga wala mo subay sa iyahang hustong dalan sa kabubuton sa Ginoo, og tungod ni ana nga kapalpakan ang Dios naghampak sa punishment nga para unta kanato gipapasan ngadto kang Jesus Christ nga iyang anak for our welfare, no? Mo kana siya higala. And another, become unprofitable. So mala pa ni propeta Isaias paano niya giportray ang tao. Sumala pa din sa verse number 6, Isaiah chapter 1, nag-ingon, from the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it, but bruises and sores and raw wounds. They are not pressed out, or bound up, or softened with oil. So, mo kini siya ang ato nga paano gi-picture out, paano niya gi-portray unsa ang kantangan nato atubangan sa Ginoo. Gikan sa lapalapas sa tiil ngadto sa alimpulo, tanan pulos bunog sa mad, bot pasabot, walay mapili sa tao, wala gid siya, hopeless siya, walay makatabang sa iyaha, but only God. No? Mao kana siya, ang kailangan lang din is magpaubos, maging humble in the sight of God, mo amin, Lord, I am helpless, I am hopeless, O God, I need your help, I need you, Lord. No? Mao kana ang gusto sa Ginoo. Why we must admit being sinful before God? Number 2, we need to admit that we are sinful before God because all proven sinful in conversation. Not only in our character, but in our conversation. Sa atong pakitungo sa atong isig katao, whether we like it or not, naagyoy kamalian, na ay mga butang nga dili maayo sa matag usa kanato. No? So mo nang giingon pa sa uban, aminin, no? Dawaton natong truth. Sumala sa verse 13, mao kini ang dugang eksplanasyon ni Apostol Pablo concerning sa conduct sa matag usa. Ingon pa, their truth are open graves, with their tongues they deceive. The venom of poisonous snakes is under their lips. So, pating bugata, no? Bugat kayo. The way of communication, ang conversation sa usa ka tawo, ang iyang communication pakitungo sa iyang kapwa tao. Mao kini siya ang paglantaw sa Ginoo concerning sa atong pakitungo sa uban, no? Siguro maingon ta maayo man tag ginahimo sa uban, pero kung ang Dios ang mo sum up sa atong pagkinabuhi, the way of communication, ingon siya that their truth is deadly. But pasabot, their truth are open graves. Ang truth is deadly, no? In the sight of God. Ang tongues are deceitful or misguiding. Siguro nagasulti tang truth, but there are times nga ang ato masulti dili makatabang sa uban. Misguiding words, no? So dili ta makalikay ni ana, it's because that's our nature. Gitawag na siya og naangko na to nga nature tungod kay ang atong unang ginikanan nakasala sila. So ang atong nature is we are sinful in the sight of God. That's why nga bisag unsa og amping nagi panahon nga mamisguide nato ang uban through sa atong mga tongues, no? Mo na gini pasakit nga truth, pero we need to accept it. Now, not only that, ang lips, unsa ang iyang pagsulti ni Apostle Paul, ingon siya, the venom of poisonous snakes is under their lips. But pasabot, poisonous, bad influence. Siguro na atay mga panahon nga maayo atong influence, pero there are times nga maka-influence usab kita og dili maayo. Mao na ang truth. Mao na ang kamatuoran, no? Nga kailangan masabtan nato.
nga kitang tanan walay exemption. Kailangan jud ta og tabang gikan sa Ginoo. In verse number 14, their mouths are full of cursing and bitterness. Mouth are cruelty. It speaks about cruelty or harshness. So, mao kana siya atong makita nga pag-portray ni Apostle Pablo concerning sa atong atong ginatawag conversation. Why we must admit being sinful before God? Ganong kailangan i-admit na to nga helpless gid ko, makaluluoy ko kung kailangan kong tabang, o only God can help me. Ganong kailangan na to na himuon? Number 3 is, it is because all proven sinful in conduct. Not only in our character, proven, not only in our conversation, atong pakitungo sa uban, but in our conduct, ang atong mga actions, ang atong mga ginahimo, every now and then, we are subject to fail. O, in fact, makita ito in verse number 15, they run swiftly to shed blood. Ruin and misery characterize their lives. So, ato makita din ni Gala is ready to afflict others. According sa verse number 15, they run swiftly to shed blood. Ang ato nga kandak, andam gyud ka ita mo afflict sa uban. Pag mabikil ang tagamay, na, ready na, without any reservation. Mo na ingong pang only God nga nakatabang ka na to nga makapailob ta. Kaya nga naman, maingon man dayon ta nga, ang ulmigas gani pag matamakan, mamaak man gani, ako pa nga tao. Yeah, that's right. No? Ingon ana. But pasabot, tanan kita na ay kapasidad. Nga gamay lang bikil. Na ay kapasidad nga mo retaliate o mo afflict ngadto sa uban. That's the truth. No? Not only that, in verse number 16, ruin and misery characterize their lives. It means to say, our examples leads others to destruction. Abot pasabot igala nga ang atong pagkinabuhi sometimes dili kanunay maayo. Naay mga panahon nga sa atong pagkinabuhi, pag i-follow sa uban, mulid kanila sa kalautan, destructions. Mao na ingon ni Apostle Pablo, ruin and misery characterize their lives. Bot pasabot sa atong pagkinabuhi, na-characterize nga ang atong pagkinabuhi, nagalid ngadto sa uban nga makaalaot, makaguba sa ilang kinabuhi. Na mao na nga ang pinganan jud ang kinabuhi sa tao, labi na sa Kristohanon. We need to be careful enough kay nga naman somebody is following us. Nay uban mga tao naga-follow kanato. Nung pag i-follow nila ang atong example, kumusta makaayo makaya kanila or makasira. We are all subject to this. In verse 17 and verse 18, they have not learned the path of to peace. And verse 18, they don't fear God. Okay? So in verse 17, it means ang tao is naturally self-centered. Ang iyang ginalantaw is iyang sarili. Muhimo man siguro siya maayo, naturally the natural man. Muhimo man siya maayo, pero naa siya ay motive behind. Okay? So that's normal sa mga tao. O only ang mga Christians nakabantay niini. They have not learned the path to peace, because man in nature is self-centered. Muhimo og butang para sa ang end ni ana is makaayo siyang sarili. Mao na ang motive behind. Pero sa Kristohanon na check kana siya. In verse 18, they don't fear God. Okay, mao na siya dinhi, godless. Mao ning klase nga kandak naa ang tao, godless. Siguro maayo for the meantime, pero mugawas gyud later on ang iyang pagka-godless. Walay gikadlukan.
Ang dapat himuon sa tao, be humble, admit that we are sinners, and ask forgiveness from God. Hope for His pardon. Mao na ang gusto sa Ginoo nga kabalota mo pa ubos, mo humble sa atong sarili. I-admit that we are helpless, we are hopeless, and during the time nga magpaubos kita, ang grasya sa Dios ang iyang kaluoy mao'y mo uphold ka na to. No? Mao nang ingong padaghan kay mga passages even in the book of Matthew. Blessed are the poor in spirit, for they shall receive mercy. Bot pasabot, bulahan ang ni amin ni angkon nga siya, helpless, spiritually bankrupt in the sight of God, because they can receive mercy from God. Igala, mao kana siya ang atong na kit-an karon. Kung atong pamalandungan ang past nato ang pagpamalandong, una nga gidiskasan ni Apostol Pablo in chapter 1 verse 18 to 32, gidiscuss niya kung unsa ang mga pangatarungan sa mga pagan, sa mga tao nga walay scripture, wala na abtan sa gospel during his time, and even hangtod karon na apay mga tao nga kanungog og gospel. Ang ilaha nga mga katarungan ingon sila, I should be acquitted on the grounds of ignorance. Wa man mi kabalo gospel, wa mi kabalo Bible, wa man mi nawalihan, wala man mi cellphone, wala man mi radio, wala man mi kuan dito sa among bukid, wala. So ignorante mi. Pero remember, ingon si Apostle Pablo, no excuse. They will be judged by nature and by their conscience. Na ang nature, mao na kung moingon sila nga wa man mi kabalog pulong sa Ginoo. Moingon ang Ginoo, wa ba mo kilati? No? Wa mo kitag kidlat? Ambot pasabot, wa mo nag-observe sa nature? Kinsay nagbuhat ana? Dapat makapangutan na mo kinsay nagbuhat. Somebody is powerful enough nga nagbuhat ni ana. So, ang nature enough na nga mulid sa ilaha, mutudlo kanila that there is a sovereign God. O para sa mga self-righteous people, nakabalo gospel pero wa mo dawat, nakabalo, nakasabot pero wa mo sunod, itawag lang mga self-righteous, ang paglantaw nila sa iyong sarili, okay kaay sila. Ingan sila, I should be acquitted on the grounds of comparison. I'm not as bad as others. Dili pun ko parehas kanila kadautan, uy, mas ang arang ko. So sila ra ang dapat silutan, ako dili ko, acquitted ko. Kay arang-arang man pun ko. No, friends. Dili na mao ang basihan sa Ginoo pag-judge niya. Because ang mga self-righteous, pagtanaw siyang sarili, okay kay siya, they will be judged by God's justice. Now, take note, kung ang justice sa Ginoo ang hisgutan, nagdemand ang justice sa Ginoo 100% righteousness, and who can attain that? Wala. Therefore, dili ta exempted. Ang mga self-righteous people, tarong lang siya sa iyang huna-huna, pero in the sight of God, he is under condemnation. Sa next part is, iyon siya din about sa mga Hebrew people, Jewish people. Iyon sila, I should be acquitted on the grounds that I know and teach the law of God. Dili ko, acquitted ko, kay ako good ang hawd sa scripture. Akong kabalo sa word of God. Ako good a teacher. Ako good magtutudlo. Ako'y leader. No, because they will also be judged by their deeds. Dili lang na maayo mo tudlo, dili lang na maayo mo analyze sa scripture, but how personally i-apply ang gospel. So, mao ka na siya, ingana ka maayo o ingana kalawom ang pagtudlo ni Apostol Pablo nga ang tanan tawo mo amin nakitang tanan in the sight of God, we are all sinful. Therefore, all must admit being sinful before God. Why? We must admit being sinful before God because all are proven sinful in our character,
all proven sinful in conversation, and all proven sinful in our conduct. Higala, hinaot pa, nga ang pulong sa Ginoo naghatag kanatong dugang enlightenment para sa mga kaanakan sa Dios o para sa mga tao nagpaminaw karon. Hinumdumi nga ang pulong sa Dios straight kay siya o clear kay nagsulti nga ikaw ug ako nagkinahanglan jud og tabang sa Dios. Kay nganuman kung atong sariling kakayahan atong basihan, luoy kita og hopeless kita, helpless kita. Only God can help us niini nga sitwasyon sa atong kinabuhi. That's why si Ginoong Hesus nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo aron nga iya kitang mahugasan, mabayran ang atong pagkadautan, ang atong pagkamakasala. Only thing, we need to be humble, admit that we are sinner before God, and ask His forgiveness, and itugyan ang imong kinabuhi kay Kristo. May God bless His words in our hearts.